Musika, itago niyo na lang ako sa pangalang Barbara. 42 years old. Sabi nila, hindi ro halata ang edad ko. Madalas akong mapagkamalang ate lang anak ko kaysa nanay. Hindi ako losya. Inaalagaan ko ang sarili ko hindi dahil may hinahabol pak akong lalaki kundi dahil iyon na lang ang bagay kontrolado ko matapos magulo ang buhay ko noon. Maaga akong nagkaanak. Nabuntis ako sa edad na 17. Ang anak ko, musika, itago na lang natin sa pangalang Kylie. Ngayon ay 25 years old na siya. Ang buong mundo ko. Hindi naging maayos ang relasyon namin tatay niya. Musika, iniwan niya kami bago pa maisang taon si Kylie. Musika, simula noon, ako na ang tumayong nanay at tatay niya. Musika, hindi naging madali. Nagtrabaho ako kung saan-saan. Musika, sales lady, receptionist, online seller. Kahit promo girl pinasok ko na. Musika, may lalaking dumaan din sa buhay ko. Oo, pero wala ni isa ang nagtagal. Kapag nararamdaman kong mas inuuna nila ang sarili kaysa sa anak ko, ako na mismo ang umaalis. Si Kyle priority, musika, ko lagi. Lumaki siyang parang best friend ko. Sabay kaming kumakain sa labas. Nanonood pelikula. Nagwakwentuhan hanggang madaling araw. Alam niya halos lahat tungkol sa akin maliban sa bagay na ayokong makita niyang kahinaan ko. Emma, kapag nagkabufriend ako, dapat approve mo ha. Biro niya noon habang sabay kami na aayos buhok sa salamin. Mumiti, musika, ako. Depende anak. Mas mahigpit pa ako sa tatay mo. Tumawa lang siya. Hindi ko alam. Balang araw, ako pala ang magiging dahilan kung bakit masisira ang mundo niya. Lumipas sa taon, nakapagtapos paaaral si Kylie, musika, at agad na nakahanap trabaho bilang HR asosyate sa isang malaking kumpanya sa Maynila. Doon niya nakilala ang lalaking magpapabago sa lahat. Musika, itago na lang natin sa pangalang Anton. 28 years old. Unang beses ko siyang nakita nang ihatid niya si Kylie sa bahay namin. Matangkat, malinis, manamit, maayos magsalita at may kumpiyansa sa sarili. Good evening po, tita. Musika? Magalang yung bati habang inaabot ang kamay ko. Mumiti ako. Hindi mo na kailangan magpo, Anton. Mukha ba akong matanda? Musika? Namula siya napakamot sa batok. Napansin kong natawa si Kylie. Musika? Doon pala may kakaibang pakiramdam na akong hindi may paliwanag. Musika? Hindi iyon attraction. Hindi pa. Parang may bagay na dapat akong iwasan pero hindi ko alam kung bakit. Musika? Mabilis ang lahat. Pagkalipas lang isang taon, nagpropose na si Anton kay Kylie. Umiyak ako habang sinusukatan siya wedding gown. Hindi dahil nalulungkot ako kundi dahil pakiramdam ko matatapos na ang pagiging sentro ko sa buhay anak ko. At normal lang iyon. Nanay ako. Kailangan kong matutong bumitaw. Musika? Pagkatapos kasal, akala ko mamumuhay na akong maisa dahil may musika, pamilya anak ko. Pero makalipas lang ang isang linggo, pinuntahan nila akong mag-asawa. Emma, musika? Sabi ni Kylie habang hawak ang kamay ko. Sumama ka ana sa amin, Emma. Ayokong maisa ka dito. Nagulat ako. Ano ka aba anak? Musika, bagong kasal kayo. Huwag niyo na akong isiping dalawa. Ayos lang naman ako dito sa bahay. Musika, mas mapapanatak po kasi si Kylie pa alam niyang nasa amin kayo. Musika, sagot ni Anol. Saka pamilya ko na rin po kayo. Bumiti siya sa akin, musika, at doon ko unang napansin. Medyo matagal ang titig niya. Hindi bastos, hindi rin mali. Pero parang masyadong personal. Binaliwala ko iyon. Musika, lumipat ako sa kanila sa bahay nila sa Quezon City. Sa una, normal silang pumasok sa trabaho. Ako ang naaasikaso sa bahay. Nagluluto, naglilinis, naghihintay sa kanilang umuwi. Musika, masaya ako. Pakiramdam ko may silbi pa rin ako. Musika, tuwing sabay kaming kumakain, nagwakwentuhan, nagtatawanan. Pero habang tumatagal, may napapansin akong kakaiba. Kapag nagkukwento ako, masyadong attentive si Anthony. Belle,
At kapag nahuhuli kong nakatingin siya, hindi agad siya umiwas. Musika, isang gabi habang nagluluto ako sa kusina, naramdaman kong may nakatayo sa likod ko. Si Anton, ang bango. Sabi niya, musika, adobo lang, tu. Sagot ko habang hindi lumilingon. Hindi, yung pagkain. Napahinto ako. Musika, dahan-daan akong humarap. Gumiti siya. Yung ngiting parang may alam na sikreto. Kinabahan ako hindi ko maintindihan. Ano bang sinasabi mo? Musika, pilit kong biro. Umiling siya. Wala po, musika, pero hindi nawala ang tingin niya. Simula noon, naging conscious na ako sa bawat galaw ko, sa suot ko, sa paraan pagtawa ko. Hanggang sa isang araw, dumating ang pagkakataong nagbago ang lahat. May seminar si Kylie sa Cebu. 3 araw siyang mawawala. Excited pa siyang naimpake habang ako tahimik lang. Emma, kaya muna ni Anton dito ha. Musika, sabi niya, baka magutom, yun. Hindi marunong magluto. Musika, tumawa ako. Hindi ko alam. Yun pala ang simula kasalanan ko. Sa unang gabi, nawala si Kylie. Tahimik ang bahay. Magkaiba kami ginagawa. Ako nanonood TV. Siya naman, musika, nasa dining table. Naglalaptop. Pagkatapos pinapanood ko, Bel, tumayo ako para pumunta kusina at magtimpla kape. Musika, Anto, gusto mo din ba kape? Ah, sige po. Salamat po. Bel, lumapit ako sa kanya para ihatid ang kape niya. Musika, hindi ko alam bakit bigla akong nagtanong. Musika, kamusta ang pagiging mag-asawa niyo anak ko? Napatingin siya sa akin. Okay naman po. Masaya. Naman. At doon umupo ako sa tapat niya para makipagkwentuhan. Sa unang pagkakataon, doon, musika, kami nagkausap matagal hanggang sa napunta kung saan-saan ang usapan namin. Musika, hindi ko alam kung anong eksaktong oras. Nagsimulang magbago ang lahat hanggang sa nagbago ang timpla paligid. Musika, pwede ba akong maging honest? Sabi niya, napakunot ang noo ko. Musika, depende kung ano yan. Bahagya siyang ngumiti. Napansin mo ba na mas madali akong makipag-usap sa kapag wala si Kylie? Musika, parang may kumurot sa dibdib ko. Ano, asawa mo siya? Normal lang dapat. Oko, pero iba ka kasi. Hindi ako nakasagot. Bakit nga ba hindi ka ulit na asawa? Tanong niya. Napabuntong hininga ako. Musika, alam mo Anton hindi lahat binibigyan pangalawang pagkakataon sa love life. Tingin ko meron pa. Bel, sagot niya. Napatingin ako sa kanya. Masyadong seryoso ang mukha niya. Musika, hindi iyon biro. Lumalim ang gabi. Hindi ko namalayan. Halos 2 oras na kaming nausap. Musika, alam kong sinusukat niya ako kung hanggang kailan ko kayang pigilan sarili ko. Ano, matulog na tayo. Anong oras na? Musika, akmang tatayo na sana ako pero pinigilan niya ako. Musika, alam mo ba? Bel, siguro kung nauna lang kitang nakilala. Musika, ikaw ang magugustuhan ko. Anto, ano ba? Huwag ka ang magbiro ganyan. Musika, lumayo ako kaunti at tuluyan na akong tumayo. Kakalimutan ko ang sinabi mo ngayon, Ann. Ayokong masira ang pagsasama niyo ni Kylie. Hindi ako nakatulog maayos nung gabing iyon. Paulit-ulit, musika, sa isip ko ang sinabi niya. Pinagalitan ko ang sarili ko. Ano ka ba, Barbara? Asawa siya anak mo. Tumigil ka sa iniisip mo. Musika, kaya kinabukasan, umiwas ako. Hindi ko siya kinakausap matagal. Hindi ko siya tinitiknan sa mata. Ginawa kong normal ang lahat. Musika, pero siya lalo siyang naging komportable. Musika, hapon ikalawang araw na wala si Kylie. Naglalaba ako sa laundry area nang maramdaman ko ulit na may taong nakatayo sa likod ko. Hindi ko na kailangan lumingon. Alam kong siya iyon. Musika, magpahinga ka muna diyan, Emma. Hindi naman ako pagod. Musika, sagot ko habang pinipiga ang damit. Lumapit siya masyadong malapit.
Hindi ka aba nalulungkot Maisa? Tanong niya. Bakit naman ako malulungkot? Andito ka naman. Musika? Hindi ko alam kung tama ba na iyon ang sinagot ko. Bago pa ako makagala, inabot niya ang isang hiblan enge buhok ko at inayos sa likot enge tengah ko. Napasinghap ako. Ano? Babal pro mahina. Barbara, bulong niya. Iyon ang unang pagkakataong parang may ibang kahulugan. Ang pagtawag niya sa akin hindi, musika, na respeto kundi paglapit. Anon, tama na sabi ko. Pero hindi ako umalis. Bakit? May ginagawa ba akong masama? Alam kong meron. Alam na alam ko pero hindi ko masabi. Dahil sa loob enge maraming taon, musika, ngayon lang ulit may lalaking tumingin sa akin na parang babae ako. Hindi lang ina, hindi lang responsibilidad kundi isang babae. Musika? Ano? Mali ito. Bulong ko. Pero hindi niya binibitawan ang kamay ko. At sa sandaling iyon, pareho naming piniling huwag pigilan enge sarili. Doon ko unang nilaba ang tiwalang ibinigay sa akin enge sarili kong anak sa kwarto ko naganap ang hindi ko dapat hinayaang mangyari. May 5 taon na din nung huling nagkabufriend ako at 5 taon na din, musika, ang nakakalipas simula enge wala enge lalaking humahablos. At nagpaparamdam sa akin na babae pak din ako. Bel, alam kong mali, alam kong hindi dapat. Musika, hindi ito simpleng pagkakamali dahil alam namin sa sarili namin ang ginagawa namin nung oras na yon. Doon ko nadama na swerte ang anak ko sa kanya, musika, at hindi ko akakalain na mararanasan ko din, yun. Hindi ko na ikukwento ang buong detalye. Pagkatapos enge araw na yon, kinabukasan na ang dating ni, musika, Kylie. Nagpanggap kami na parang walang nangyari. Musika, pagdating ni Kylie, agad yung nagmano sa akin at yumakap. Pagkatapos non ay dali-dali siyang yumapos kay Anton. Musika, hindi ako makatingin sa kanilang dalawa dahil parang may kumikirot sa puso ko pa nakikita ko silang sweet sa isa't isa. Musika, habang nagkukwentuhan sila tungkol sa seminar, tahimik lang ako sa kusina, nakatalikot, musika, nagkukunwaring abala. Pero ramdam ko ang presensya niya. Paminsan-minsan nahuhuli kong napapatingin si Anton sa akin. Hindi yun aksidente. Musika, pareho naming alam may lihim na kaming dalawa. At kahit walang salita, buhay na buhay iyon sa pagitan namin. Sinubukan kong umiwas sa sumunod na araw. Pero ang problema si Anton ang lumalapit. Bel, isang gabi habang natutulog na si Kylie sa kwarto nila, nagising ako para uminom enge tubig. Musika, paglabas ko sa sala, nadanan ko siyang nakaupo sa sofa. Musika, nagkatinginan kami. Psst, iwasan mo ba ako? Mahina niyang tanong. Musika, dapat lang sagot ko. Tumayo siya at lumapit. Bawat hakbang niya, parang nagpapahina sa desisyon ko. Mali yung nangyari. Musika, sabi ko agad. Alam ko. Sagot niya pero hindi siya tumigil sa paglapit. Musika, pero bakit hindi mo pa rin makalimutan? Musika, bulong niya. Hindi ako nakasagot dahil totoo, musika, hindi ko rin makalimutan. Anto, asawa ka ni Kylie. Musika, alam ko dapat tumigil na tayo. Tahimik siya sandali. Musika, gusto mo bang tumigil? Musika, iyon ang tanong na sumira sa natitirang lakas ko. Gusto ko bang tumigil? Oko. Pero bakit hindi ako umaalis? Musika, bakit hinahayaan kong manatili siya doon? Musika, hindi na namin kailangan magsalita pa. Sa gabing iyon, naulit ang kasalanan. Lumipas sa linggo. Paulit-ulit kapag overtime si Kylie, kapag may out of town training siya. Kaming dalawa lang naiwan. Palaging may dahilan, palaging may pagkakataon. At bawat pagkakataon, lalo akong nalulunod. Nagsimula akong hanapin ang presensya niya. Napansin ko kapag hindi niya ako kinakausap. Nasasaktan ako kapag malamig siya. Isang gabi habang naghahain ako enge hapunan, Bel, napansin ni Kaye ang katahimikan ko. Ba? Musika? Kaway ka alang? Natin ako sa kanya. Musika? Pagod lang? Anak? Sagot ko. Gumiti siya. Alam mo swerte ko, musika, sayo. Kahit may asawa na ako nandito kaapak rin. Bel, parang may humigpit sa lalamunan ko. Gusto kong umiyak.
Gusto kong aminin ang lahat. Pero natakot ako. Dahil alam ko kapag ginawa ko, yun, mawawala siya sa akin. Hanggang isang araw, bigla akong nakaramdam ng kakaiba sa katawan ko. Akala ko wala lang. Pero habang lumilipas ang araw, lalong lumalabas ang sintomas. Musika? Hanggang sa napagtanto ko, hindi na pala ako dinadatnan. Musika? Akala ko normal yun sa edad ko pero lumalakas yung kutob ko na iba na talaga hanggang sa naisipan kong magpiti. Musika? At doon nga lumabas na positif hindi ko lubos akalain na mabubuntis ako. Akala ko hindi na ako magkakaanak dahil sa engga dati ko namang nakarelasyon ay walang nabubuo. Kung kailan nagkaedad na ako sa kapak may nabuo. Hindi ako mapakali nung araw na yon. Kinausap ko si Anton. Ipinagtapat ko sa kanya ang kalagayan ko. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang magiging reaksyon niya. Gawan mo enge paraan yan Barbara. Hindi ka pwedeng mabuntis. Musika? Lalong hindi pwedeng malaman tu ni Kylie. Ano? Bakit parang problema ko na lang tu? Parehas naman nating ginawa tu. Alam ko. Pero ano? Gusto mo bang masira ang buhay enge anak mo? Natigilan ako sa sinabi niya. May punto siya. Pero paano ito, Anton? Anak mo din tu. Hindi kita kayang panindigan, Barbara. Pasensya ka, Ana. Musika? Pagkatapos doon ay agad na siyang tumalikot at umalis. Naiwan akong luhaan at maisa kasama ang bunga enge kasalanan namin. Musika? Nagdesisyon akong ipagpatuloy ang pagbubuntis ko. Pero hindi ko pak din ipinapaalam kay Kylie. Makalipas lang ang isang linggo, ibinalita din sa akin enge anak ko na buntis na siya. Masaya-masaya siya habang sinasabi niya iyon sa akin habang ako durog na durog dahil ngayon parehas na kaming buntis at isa ang ama enge engga ipinagbubuntis namin. Emma, dito ka lang sa tabi ko ha. Musika, gabayan mo ako sa pagbubuntis ko. Nayak ako sa sinabi niya. Huwag kang mag-alala anak. Musika, andito na ako. Hindi kita pababayaan. Hindi ko kayang sirain ang buhay niya kaya inilihim ko ang lahat sa kanya. Si Anton hindi na muling lumapit sa akin. Simula nung huling nausap kami, hindi na din niya ako tinitiknan tulad enge dati na parabang wala kaming naging lihim. Musika, araw-araw. Nakikita ko kung paano niya alagaan si Kylie. Samantalang ako, maisa kong hinaharap ang pagbubuntis ko. Musika, isang gabi, kinausap niya muli ako tungkol sa pagbubuntis ko. Barbara, anong balak mo diyan sa dinadala mo? Musika, dinadala ko? Anon, anak mo din tu. Ano ka ba, Barbara? Alam mo naman ang sitwasyon natin ngayon, ba? Musika, kung bahala ko ipagpatulaw ang pagbubuntis mo, mas mabuti enge umalis ka dito para hindi, musika, tayo mabuking. At paano si Kylie? Alam mo din ba na kailangan niya ako ngayon bilang ina? Musika, ako na bahala sa kanya. Ang isipin mo, ang kalagayan mo, huwag mong sirain ang pamilyang pangarap enge anak mo. Musika, ikaw din ang sumira doon, Anto? Hindi lang ako. Kaya nga tinatama ko, di ba? Kaya nga nakikiusap ako sayo. Kung mahal mo ang anak mo, gawin mo, tu para sa kanya. Musika, hindi na niya ako inantay magsalita. Tumalikot na siya at umalis ni hindi men lang niya kinamusta ang kalagayan ko. Pinag-isipan kong mabuti ang lahat. Sabi ko sa sarili ko, tapusin ko lang ang first trimester ni Kylie. Aalis na ako sa bahay nila. Palihim din akong maisang nagpapatsekup. Kaya naman may engga iniinom din akong vitamins habang si Kylie masaya sa pagbubuntis niya. Ako maisang gumagawa enge paraan para hindi mabuko. Doble-doble ang ingat ko para hindi siya maghinala. Pero isang araw sa inaasahang pagkakataon, natuklasan niya ang pagbubuntis ko. Musika, hindi ko alam na pumasok siya sa kwarto ko. Nasa kusina ako noon. Musika, pagpasok niya, nahulog yung bag ko. At doon nakita niya yung gamot na buntis parehas enge ininom niya. Musika, Dali-dali akong lumapit sa kanya nang marinig kong galing sa kwarto ko ang boses niya. Pagpasok ko, musika, nakita ko ang hawak niya. Ano to? Sabay pakita enge gamot ko na galing sa bag. Musika, bakit may ganito ka? Nagtatakang tanong niya.
Sabay tumingin siya sa katawan ko na unti-unti NG nagkakalaman pero hindi pa gaano kahalata dahil sa engga maluluwag kong t-shirt. Ah anak, musika? Buntis ka ba? Natigilan ako. Hindi ako makasagot. Musika? Buntis ka ba? Sumagot ka Bakit may ganito ka? Di pang buntis tu, ba? Alam mo naman na ganito rin yung iniinom ko. Hindi pa rin ako sumasagot. Sagutin mo ako Hanggang sa wala na akong nagawa kundi ang umami. Oko anak. Bel, ano? Paano wala ka namang bufrien, ba? Musika? Doon tila naisip na niya ang hindi dapat. Sabihin mo sa akin, musika, sino ang ama NG dinadala mo? Medyo tumaas NG boses niya. Anak, nanginginig kong sambit. Si Anton, musika, ba? Si Anton ba? Doon na ako napagulgol. Ano ba? Patawarin mo ako anak. Nakatayo lang siya. Nakatitig sa akin na parang hindi na niya ako kilala. Musika? Parang estranghera ako sa harap niya. Pagkatapos tumawa siya pero hindi iyon masayang tawa. Tawa ang puno ng sakit. Hindi nakakatawa yan Hindi ako nagsalita. Humahagulgol lang ako. Unti-unting nawala ang ngiti niya at doon niya naintindihan. Hindi mo kayang gawin yan sa akin, Lumapit siya halos nagmamakaawa. Joke lang tu, ba? Sabihin mo sa akin, Sabihin mong nagbibiro ka lang. Humahagulgol pa rin ako. Anak, bigla niya akong itinulak palo. Bel, huwag mo akong tatawaging anak dahil wala akong inang taksi. Hindi ikaw ang nanay ko dahil hindi magagawa yan NG isang nanay. Nayanik ang buong katawan ko. Hindi pa niya ako kailanman sinigwan NG ganon. Musika, kahit kailan. Kailan pa ha? Kailan niyo pa ako niloloko? Gaano katagal niyo na akong niloloko? Anak, musika, hindi namin plano. Plano o hindi, ginawa niyo pa rin. Humahagulgol na siya ngayon. Musika, nanay kita Pero bakit ikaw pak Musika, bawat salita niya parang kutsilyong paulit-ulit na tumatama sa dibdib ko. Musika, lumapit ako para hawakan siya. Anak, tawanan, patawarin mo ako anak. Huwag mo akong hahawakan Hindi kita kayang patawarin. Tawanan, hindi kita kayang patawarin. Napaatras siya. Pinagkatiwalaan kita. Hindi ko lubos akalain na kaya mong gawin to sa anak mo. Anak, patawarin mo ako. Ayokong mangyari to, musika, pero pinili mo. Pinili mo to Magmula ngayon, kalimutan mo NG may anak kaapak. Lumakad siya paatras habang umiyak. Hindi niya napansin, musika, ang hagdanan sa likod niya. Kahil, sandali, inabot ko siya pero huli na. Nadulas ang paa niya at sa harap NG ang mata ko, nahulog siya pababa NG hagdan. Malakas ang tunog NG pagbagsak. Isang tunog na hindi ko kailanman makakalimutan. Musika, Kylie anak. Tumakbo ako pababa. Nangingini, musika, nakahandusay siya. Namumutla. Hawak niya ang tiyan niya habang umiyak sa sakit. Doon ko na rin ang pinaka nakakatakot na salita. Ang baby ko. At doon ko nalaman na ang kasalanan ko hindi lang sumira NG pamilya. Musika, may kinuha itong buhay na wala pang kamalay-malay. Agad akong humingi NG tulong para may takbo sa ospital si Kylie. Musika, habang nasa emergency room siya, hindi ako mapakali. Musika, dumating si Anton. Anong nangyari kay Kylie? Musika, hindi ko agad siya matignan. Hindi ko kaya na nahulog siya. Mahina akong sagot. Paano? Musika, galit niyang tanong. Hindi ako makapagsalita dahil alam kong ako ang dahilan. Musika, lumabas ang doktor. Pareho kaming lumapit. Stable na po ang pasyente. Napaluha ako sa ginhawa. Kamusta ang baby namin? Sambit ni Anton. Pasensya na po. Wala na po ang baby. Parang may sumuntok sa dibdib ko. Napaupo ako. Narinig kong napahawak si Anton sa ulo niya. Ramdam ko ang galit na nakipon sa kanya. Pagkatapos doon, tumingin siya NG masama sa akin. Dahil baso kaya nawala ang anak namin.
Hindi ako makasagot. Musika, patawarin niyo ako. Hindi ko to ginusto. Anong ibig mong sabihin? Nalaman ni Kyle ang lahat. Musika, patawarin mo ako, and patawarin niyo ako ni Kylie. Naiba ang timpla niya. Umalis ka, Ana. Musika, Ann, gusto kong makausap si Kylie. Parang awa mo na, Barbara. Umalis ka na. Kung may awa ka sa anak mo, huwag mo enge dagdagan pak ang sakit na nararamdaman niya. Musika, tama si Anto. Alam kong puwat at galit lang ang mararamdaman sa akin ni Kylie. Nakita niya ako. Musika, kaya naman tuluyan na akong umalis sa kanila. Bumalik ako sa dati na